ng kanta eh, no? Actually, parang old song po ata siya. And sabi po nung bandang boss, pupurihin ka sa awit. Itataas ka. And isang bagay po, kung bakit din po tayo nagkakati po sa araw na to, is para sumamba, magpuri po sa Panginoon. Tama po ba? Nandito po tayo para sa isang mitiin lang, para magbigay kapurihan sa Panginoon. And isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Ayan, good morning po. And ramdam na po natin ang spirit of Christmas. Yan. May ano na po tayo, yun, di ba? So, pwede niyo po bang pakibati ang katabi niyo po ng Merry Christmas? Yan. So, batiin niyo na po, batiin niyo na. Yan. Yan, batiin niyo na habang maaga pa. Yan po. Yan, sige po tayo po magsisimula na. And, before we start po, may gusto po akong itanong sa bawat isa po sa atin na nandito ngayon. Okay po. Yamang din lamang po na tayo po ay nasa pag-aaral po. Nasa Seasons for the Family po tayo ngayon. About family thing, family matters, yung pinag-usapan po natin sa church. And gusto po ito isang bagay na sa inyo. Mahal niyo po ba yung family niyo? Pwede ko po bang makita, mahal niyo po ba? Mahal niyo? Mahal niyo? Parang pagtitan mo. Mahal niyo po ba ang family niyo? Ayan, mahal niyo. Pwede niyo, kung katabi niyo po yung family members or asawa niyo, anak niyo, kapatid niyo, pwede niyo po ba silang yakapin? Sabi niyo, mahal ko kayo. Yan. Mahal. Pag hindi, yan, bakit? Kaibigan niyo, yan. So, you will agree with me. Mag-agree po kayo sa akin dito at isang katotohanan na to that ang kaaway ng Diyos ay gusto niya pong sirain ang family. Satan hates the family and gusto niya sirain ang pamilya. Well, in fact po, to give you some background, actually in the day of ano pa lang sa Diyos pa lang, merong grupo ng mga anghel. Paano niyo po akong alam yung story? May nag-aklas. Inaklas niya yung grupo ng mga anghel, yung family of angels. Dinivide niya at nag-revolt sila sa Panginoon. Kasi nga ayaw ng kaaway ng pamilya. Then, pinatapon si Satan sa earth. Then he met Adam and Eve. Kung papansinin niyo po, si Adam and Eve, hindi inatake ni Satan nung si Adam pa lang. Di po kayo nag-wonder doon. Hindi inatake ni Satan nung si Adam pa lang. Nung meron na si Eva, siya gumawa at kumilos. Kasi gusto niyang sirain yung well, in fact, nagkaroon pa ng dalawang anak. Si Adam and Eve. Anong pangalan po nun? Si Cain at si Abel. Ano pong nangyari? Okay, sa mga Sunday school po na nandito dito. Ano nangyari po? Nagkaroon ng kinain ng patin. Ayun, nagkaroon ng murder. Pinatay. And kung titignan niyo po sa mga Bible niyo, kukunting ano pa lang po, kukunting pahina pa lang ng Bible, may patayan lang nangyari. Eh na nakakalungkot po kung titignan natin yung story, hindi ito nangyari sa ibang tao, kundi sa family. That concludes talaga na gustong sirain o masira ng kaaway ang isang pamilya. Because God's not the family, Satan hates the family, God makes the family, Satan breaks the family. And that's why yung ating pong tema, ano ba yung tema natin? Ano po? Grounded, having a firm foundation in this fading world. Kaya mahalaga po kasi pag hindi tayo sobrang lalim, yung pamilya niyo pong minamahal niyo po, pwedeng masira at takihin po ng kaaway. Alam mo, kasalukuyan ang inaatake ng kaaway. Kaya mahalaga po na maging malalim, maugat. Okay?
And isa pa akong tanong sa inyo. Kung kayo po ay kung hihiling kayo ng best for your family, gusto niyo ba? Ano yung ibig sabihin mo, Pastor? Kung magkakahangad kayo ng magandang bahay, magandang gamit, magagandang anak, magpapoging anak, magagandang status, kung may mga nag-aaral na anak, nag-aaral sa kung may mga nagtatrabaho, mga professional, sino may mga gustong ganun? Yung may mga bagay na magagandang nangyayari sa tahanan. Gusto niyo po ba doon? At wala po magsasabi sa atin dito na ayaw natin doon. And pwede natin siya i-categorize as material things. And wala magsasabi na, mas ayaw ko doon. Diba? Maging ako po gusto ko po doon. At kung tatanungin sa nila din, ayaw ko doon. Hindi, gusto niyo po doon. And gusto niyo naman ng Diyos po sa atin. Hindi naman madamot ang Diyos na puro pangit ang ibibigay sa atin. He wants us the best for us. Yun eh. Hindi lang sa atin, sa pamilya lang meron po tayo. Pero here's the thing. Ito po yung magandang bagay din eh. When those material things becomes the most important thing in your family. Ay words po doon. When those material things becomes the most important things in your family, it becomes dangerous. Yung puro gusto ko na lang magkaroon ng ganito, ganyan. Tama ka ng consumer mentality na gusto kong ganito, gusto kong may bagay na ganyan. Yun yung tinitigyan natin sa loob ng pamilya natin. Kaya ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin ay ito. Yan. Grounded, countering consumerism with contentment in Christ. Sama-sama, bago po natin muna basahin po yan. Hindi ko talaga ma-content kanina, sabi ko, kausap ko si Pastor Dennis. So medyo parang mabigat yung mensahe. Pero here's the thing po, na naalala ko po sa isang preacher po na narinig ko. Sabi niya, anong bagay man daw po yung maririnig po natin sa pulpito at ipapayan. Na salita ng Panginoon, tanggapin po natin. At wag po natin sabihin na, ay, di ako yan. Alam, personal ako ni Pastor. Hindi po yun ang trabaho namin, Ma'am Nelson. Ang trabaho po namin ay ipahayag po ang salita ng Panginoon. Mayag po ang katotohanan sa ngayon po sa sinasabi ng salita niya. Kasi sabi ko parang, Pastor, nag-hesitant po akong sabihin. Kasi honestly po, may mga bagay pong masasabi sa sandaling ito na medyo masakit. Kasi sabi ko, Pastor, sabi ko, hindi, gusto lang. At yun po yung gusto kong sabihin sa sandaling ito bago tayo magre-diretso. Na anumang bagay po, yung maihahayag sa sandaling ito, ay i-allow natin ang banal na Espiritu na, Lord, tinuturo mo ba sa akin ito? Na Lord, para sa akin ba ito? Gusto mo bang itama sa akin era na ito? And sama-sama po tayong mag-aral at patuloy na mapagpala ng Panginoon. Kayo po tayong lahat at buksan po natin yung ating mga Biblia. May Bible po kayo? Mas maganda po. Matthew chapter 6. Yan. And babasahin po natin po ito ng salitang pagbasa. Okay po? Babasahin ko po sa verse 19 and tutugon po kayo sa verse 20. And then sa verse 33 po, hiling ko po na sabay-sabay po natin basahin. Okay po? Nakita nyo na po ba? Nakita na po? Say amen po? Amen po. So, sama-sama po natin basahin. Matthew chapter 6, verses 19 to 33. Verse 19 na po sabi, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. Verse 20 po. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and burning do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Verse 22 po. If your eyes are healthy, your whole body will
But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Verse 24 po. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Verse 26 po. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet their heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour in his span of life? 28 po. Why do you worry about those? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you, even Solomon, in his all his glory, was not arrayed like one of these. Verse 30 po. That is about those grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown in the fire. Will you not much more clothe you, O little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Verse 32. For the righteous run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Verse 33 po, sabay-sabay natin basahin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Basahin po natin muli. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang Panginoon po mapagpala sa kanyang salita. Manalangin po tayo. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Minsan pa po Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa kalayaan ng sandali na pinagkaloob mo po sa amin. Na kami po ay makapag-aral, mahamon ng inyong salita. Sandali ito, Panginoon, anong bagay po ang mailalatag? Ay makita po namin ito ng hindi isang bagay na patama sa amin, bagos isang bagay na tinatama po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, malaya ka pong makapawasan sa mga kapatid ko. Ipakita mo ang kahiwagaan ng iyong salita. At higit sa lahat ang kahiwagaan ng iyong mga pangako. Malaya ka pong mangusap. Alam namin, Panginoon, ang bawat isa po sa amin dito. Mahal namin ang pamilya namin. Ang pamilyang pinagkatiwala mo po sa amin, iniibig po namin. At ayaw po namin itong masira, sirain ng tao. Kaya sandali ito, Panginoon, dalangin po namin, malaya ka pong makapangusap. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Makapayagan mo lamang po kong Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. So, before we go po dun sa ating pag-uusapan, let us define some terms. Kasi may mga binanggit po dyan eh. Okay, so, ano po bang ibig sabihin ng pagiging materialism? Okay? So, by definition, ito pong sabi. Materialism is the belief that possession and wealth bring happiness. So, ibig sabihin, pag meron ka nito, happy ka. Parang siya eh. Gusto ko yung happy ka, di ba? Pero yun. So, ang sinasabi po dyan, pag meron kang isang bagay na pag-aari mo, yun yung basyan mo ng pagiging masaya. Pag wala ka nun, lungkot ka. Lungkot tayo. Okay? So, ano ba sinabi dyan? It's focused on having what I own defines who I am. Kung meron akong ganito, ito yung, kumbaga, ano ng status ko. And also, it's a mindset and a heart issue. Problema pala sa puso. Okay? So, basically, sinasabi ang magiging materialism, you base your happiness on material things, on things that you have. Doon na lang nakabase yung iyong katuwaan. Pag wala ka nun, malungkot ka. Okay? So, next po natin, ano ba yung consumerism? Consumerism naman po, by definition na ito. The habit
habit of constantly buying and consuming goods often more than what is necessary. Yung meron ka na, gusto mo ba? Umextraize ka ba? Walang ganun. Okay? Focus. Ano yung focus niya? Getting, I need more to be satisfied. Yung parang hoard ka ng hoard. Yung nakalimutan mo ng magganyan. Gusto mo ako lang kabig ng kabig. Diba? Parang sa ano din po yan sa church. Minsan parang ang idea, kailangan ako pag-serve yan. Kailangan ako pinaglilingkuran. Hindi ko gano'n ang idea ng service. Ang service po ay ikaw, tayo. In your own ability, sa kakayahan na meron po tayo, doon ka dapat. Pero ito, si consumerism, kabig na lang namin. Sa pamilya, meron din po gano'n eh. Di ba? Yung gusto ko, ako lang lagi. Dapat yung gusto ko lang. Hindi na pinapakinggan yung question ng asawa, o kaya ng mga anak, suggestion, hindi, anak lang kita. Ano diba? So, nagiging ganun din tayo. And it's a behavior of an outward expression. So, nagiging ano siya? Yung pag-uugali. Okay? So, pag-uugali siya basically. So, kaya titignan po natin. Na-define po natin yung kahulugan ng dalawang yan. Ngayon, tingnan natin po kung nasa atin yan. Kasi there's a sign and symptoms na makikita natin kung meron ba tayong magiging materialism or consumerism. Tingnan natin kung meron po tayo. Number 1 po. Sabay-sabay nga po natin basahin. Ready? Begin. When possessions becomes the priority. Ano yung symptoms niyan? Overemphasis on material things. Isa-isayin po natin para maganda. Pwede ko po makita po yung mga kamay, taas ang kamay po ng mga nanay po natin dito. Nanay, mga nanay, sa mga nanay, yan, nanay. Nanay Karen. Mami ka naman po. Yan. Sa mga nanay po, yan, si Pwede na po. Thank you po. Okay po. Ang mga nanay daw po, ang mga mothers, their focus on maintaining an image of a perfect home. Meron silang idea or meron silang ganong kaisipan na kailangan magkaroon ng perfect home. In what way? Ano ba yung sabihin ng image? Kumbaga, pinapakita niya sa ibang tao na ganito yung family na meron. Okay kami. Solido kami. Maganda banding namin. Kasi she maintains kailangan magandang image na maipakita natin. Kaya kadalasan po, ano yung nakikita natin? Kadalasan po, nakikita natin mga mothers, mahilig mag-propose. Diba? I have nothing against po doon. Okay po yun. Nag-heart pa nga po ako minsan sa mga post nyo eh. Pero, kasi there's yung inyong focus kasi in maintaining that image. Okay kami. Okay yung imahe namin. Tignan nyo mga nagbakbanding kami. Okay? So that's the idea ng mga mother. Pero deep inside, meron palang mga pinagdadaanan sa loob ng tahanan. Hindi nasisettle, hindi na maayos. Pero, ang ganda ng mga picture sa labas. Ang ganda ng pinapakitang image. Diba? Kasi nga, the idea ng mga mother, kailangan perfect na nakita tayo. Diba? Kahit nagkakagulo na tayo sa loob. Okay? Yun sa mga mothers. Mga fathers po, pwede ko po makita mga kamay ng mga tanay. Mga fathers po natin, yan. Fathers na nga? Kamukha mo lang si Edward, pero hindi ka. Okay, so, sige po, pabahan nyo na po. Mga fathers, ito naman po. Pero also, this will apply po sa mga ibang anak or sa ibang mga babae din po. Pero most likely sa mga tatay. Fathers will apply, fathers sa mga fathers po, may work excessively to consider success with income
or possession. Anong ibig sabihin nun? Nagtratrabaho. Sobra-sobrang trabaho. Wala nang time sa family. Mga tatay po, alam ko po na ang gusto po natin ay buhayin po ang pamilya nyo. At ginagawa niyo po yun para sa pamilya niya. Kasi sabi niyo, ginagawa ko to. Nagsasakripisyo ko. Kasi bakit narinig ko po sa tatay ko yun? 2 beses po siya pumunta ng Saudi. At yun po yung tumingo sa isipan ko na sinabi niya, gagawin ko to para sa iyo. Diba? Iyon mga word ng tatay. Pero, wala nang time sa family. Diba? Ginagawa nga natin yung isang bagay para sa kanila, pero yung time to spend with them ay hindi natin nagagawa. Sabi na, pagod na kasi ako eh. May trabaho ako bukas. Kaya ako po, I really appreciate ko, pag nakikita ko po kayo, yung family niyo po, kasama niyo po yung buong family. Sabi yung nanay, yung tatay, yung mga anak. May aso pa si Jacob. Diba? So, maganda po yun, pero sa maraming pagkakataon po, ang mga tatay ay nauubos ang panahon sa pagtatrabaho. Gawa. Pero nakakalimutan na po yung time sa family. Mga children, mga anak, yan. Sino po mga anak? Lahat tayo, anak tayo. Lahat ng mga anak. They may grow up thinking that happiness comes from what they own or what they have. Kung ano na yung meron sila, yun na yung didikta ng kaligayahan nila. Kaya pansinin niyo po, pag kulang-kulang ang pamilya, wala tiyang isang nanay, wala kayang tatay, yung mga anak sa pumupunta po, naghahanap ng magpupunan-punon. Diba? Hahanapin sa barkada, hahanapin, thankful pag tama yung barkada. Pero dapat sa pamilya, hinahanap yung ganung ano ng mga anak eh. Pero bakit? Eh kasi walang time minsan. Di ba? So, nagkakaroon ng idea yung mga anak, kailangan i-provide to sa akin. Kailangan mo magkaroon ng ganito, kailangan mo ng ganito, ganyan. At pag hindi na rin ng mga magulang, hahanapin sa iba. Which is danger po yun. Ano po sabi ng ano po? Ng Jeremiah chapter 45, verse 5. Basahin ko lang po Hindi ko na po pinasulat kay Kuya Del. Sabi po dyan, do not and do you seek great things for yourselves? Seek them not. For behold, I am bringing disasters. Sabi ni Jeremiah dito kay Baruch, yung kinakausap niya yung kanya, magkahanap ka ba ng possessions? Material things? Sabi niya, wala bang sisira din yun eh. And tayo po, pag doon natin binase sa mga nakikita ng iba, sa mga bagay na meron po tayo, wala din po yun eh. Kasi sabi ni Jeremiah, lahat doon. So, mawawala din yun eh. At may bagay na mas mahalaga. Okay? At yun po yung titigan natin. So, yan po yung unang signs and symptoms. Pangalawa po, yan, basahin natin. Ready? Begin. When love is measured by things. Ano po ano niya? Symptoms. Comparing love with material. Parents po na nandito. Minsan pag wala na po tayong time sa kanila, anong ginagawa po natin? Bibigyan kita ng ganito. Okay, gagawin ko to sa iyo. Diba? May bagay na parang ano pag-ano kita, may gagawin ako, paghahanda kita. Again, hindi ko po sinasabing masama po yun Pero sinasabi natin, ginagawa natin yun pang palubag loob. Na kasi, yung time dapat na spend natin sa mga anak po na meron po kayo, ito na lang, bibigyan ka ng gamit, o bibigyan ka ng ganito. Magpapakasyon tayo, kaya ganito gagawin. Pero yung time na kinakailangan at kailangan ka nila, hindi
Hindi natin nagagawa. So, instead na ganun yung ginagawa natin. Okay po? Ganun yung pinapakita. And yun po yung doon, yung nakakalungkot. Okay? Then, sa mga bata, they may demand more because they see love as something bought. Kasi nasanay sila o sinanay natin na binibigyan ng pampalubag loob, yun yung magiging definition nila, pag binigay ko ng magulang ko, ginawa ko ng magulang ko, mapapakita nilang mahal nila ako. Kaya tingnan niyo po yung mga bata po ngayon, kadalasan, nagiging demanding. Bili mo ako yan. Gawin mo yan. Dati po, yung mga panahon ng mga millennials, na bata. Diba? I'm so thankful, millennials ako. Dati turo lang po eh. Diba? Pupunta ka sa lugar, kailangan mo yan. Dati iniiyakan ko lang po. Pag nakaiyak na ako, dahil di pa rin pinili, okay na. Ngayon, iba na po ang tantrums ng bata. Diba? To the point, may didimanda kita, may mga ganun pa po. O ibibigay yung yung karapatan na sabi. So, nagiging demanding masyado. Kasi nga, the idea is what? Sinanay ito po. Or nasanay na binibigyan natin ng gano'n. Ano ba sabi ng Bible? 1 John chapter 2 verse 15. Sabi that, do not love the world, neither nor the things in the world. Bigyan mo na emphasis ng love. Ang ibig sabihin mo ng love doon, agapao. Derived din siya sa word na delight. Pag sinabi pong delight, hindi po yan yung nakamulat po Pag sinabi pong delight ay it's more on yung satisfaction mo ay hindi doon. Yung satisfaction natin ay hindi sa bagay na ibinibigay nila. Or meron tayo. Kaya sabi dito, sa 1 John, pag tayo magkaroon ng satisfaction, basically, ang sinasabi niya, sa mga bagay na pwedeng ihain sa atin. Because, ano yung sinasabi? Magkaroon tayo, satisfaction sa Diyos, heavenly things. At doon dapat, mga magulang, doon po dapat natin sinasanay po yung mga anak ko na meron po kayo. May nabasa nga po ako, sabi, kahit nakatulog yung anak niyo na pinupunta niyo po ng church, ipunta niyo po. Kahit maingay, kahit umiyak dyan sa gilid, ipunta niyo pa din po. Basta magkaroon siya ng habit na every Sunday, sasamba kami. At huwag natin maging dahilan na, kasi may anak ako hindi ka mapapag sa church. Kasi walang mag-aalaga, di punta sa church. Kasi pag sinanay natin sila na gawin, i-demand po nila sa inyo yun. Sinanay mo ako dito Di man nila sabihin na sinanay mo ako, ipapakita nila yung their action. At yun ang magiging dahilan nila para tayo makapagsabi. Sabi ng Panginoon, do not love. Huwag yun yung maging mode of priority natin. Okay po? Next po, pangatlo. Yan, basahin po natin. Ready, begin. When comparison destroys contentment. Ano po symptoms niyan? Social media influence and envy. Ito po, mga fathers. Yan. Para po sa mga fathers. Usually, fathers feel pressured to keep up with others' family lifestyle. May ganun na sila. Umangat kasi kumpare. Kailangan ko na din gumawa ng ganito. O si kapitbahay. Ganito na yung ginagawa, ganito na status nila. Kailangan maging ganito na rin ako.
Ay, nakikita ko po yon sa tatay ko. Gamitin ko na po example ng tatay ko. Kasi, nakikita niyo yung pressure sa kanya. May mga times na, tulungan kita pa. Sabi ko, ano kita? Ano natin yung, alam niyo naman po, nagbabuyan po kami, di ba? Sige, i-finance natin yan. Alam mo, tayo nang bibigay ko eh. So, ano natin yan? Di, ako na bahala dito. So, basically, yung mga pinsali namin doon, naganda na lang, may sarili na suminahan na sila. So, parang may pressure sila, sasabay na rin tayo, magbababuyan tayo. Di man lang kinonsult sa Panginoon, no? Pero sana magbababuyan na tayo. So, dahil nabibigil pressure, kasi nakakagawa tayo ng maling desisyon na pamigla-bigla, mga tatay. Then later on, masasabi nyo, ay, mali. Ay, mali yung desisyon ko. Diba? Kasi bakit? Nagpadala tayo sa ano eh. Ano na sila? Makakanta sila. Kailangan ko na rin. Mothers, you compare your home status sa iba. Ay, yung anak ko, bongga na. Yung anak ko, ganda trabaho. Yung anak ko, nag-graduate. Yung anak ko, outstanding lang. Nasa labas ng buhay. Diba? You compare. Diba? Hindi man natin verbal sinasabi, pero pinapakita natin. Ang proud ako sa anak ko. Ano na yan? Manager. Diba? Pero yung mga makukulit na anak, di natin sinasabi. Diba? Minsan. Yung mga, yung mga ganda lang ng ano eh. Diba? Mga mothers, ganun po tayo. Dapat hindi ganun. O mga anak, children, ito. Status with classmates or office mates or your friends becomes a big deal. Ganun na yung uso eh. Ano ba ka na? iPhone 17 mo na? Pro ba? Ang nabutan ko ng kuwata, ipon. Ilang meron tayo, ipon, di ba? So, gusto natin mapag gano'n na gano'n. Kahit walang pang-iPhone. Kasi yun ang uso. Masyado lang ng store, di naman gano'n. Sige, ano ang uso ngayon? Dahil yung mga kabataan na yung uso, mga boyfriend, yan, girlfriend, hindi kaya na rin. Kasi, parang makisabay. Di ba? Or may mga bagay silang ginagawa, gagawin mo na din. So, hindi yun yung totoong contentment. At kung po natin ialam, sabi po ng Philippians, chapter 4, verse 13, alam nyo to. Ano sabi 4:13 po? I can do? Yeah, tama. I can do all things through Christ. May personal pa po kasi yun. Ang personal ba ito? Sabi ng personal, I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Tapos verse 13, sinabi po doon, I can do all things. Hindi pala yun yung magsushoot ka ng basketball. Yung bibigyan ng strength, hindi pala yun. Ang ibig sabihin pala doon, you learn to be content. Makontento tayo kung anong meron po kayo. At ang magbibigay ng kalakasan sa kakontentuhan na yun ay sino po? Ang Panginoon. Kaya sa people, natutunan kong magkaroon, natutunan kong mawalan, natutunan kong magpala, pinagpala. Pero sa lahat ng bagay na to, isang bagay na natutunan ko, ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan ko. At sa atin din po, kaya huwag niyo pong i-compare yung meron po kayo ngayon sa pwedeng gawin ng Panginoon po sa inyo. As
sa pamilyang minamahal po natin. Next po. Ready? Begin. When God becomes secondary. Ano ba signals? Spiritual neglect for worshiping. Minsan po, dito na babatayan yung ano eh, sa pamilya. Basta may trabaho eh. Basta may gawain. May project sa school. Exam namin sa Monday. May gagawin sa ano eh. Pag yung isang bagay po ay ipinalit natin sa Panginoon, o isang bagay po na mas may inuna tayo sa Panginoon, ang ibig sabihin po nun, mas mahalaga yun sa Panginoon. Ano bang bagay po na inuna natin liban sa Diyos, mas mahalaga yun. Ano bang bagay na mas inuuna natin gawin o iniisip natin, mas mahalaga yun. And ang tanong po, isang bagay din na yung bagay na inuuna natin, yun yung mga bagay na irreplaceable. Hindi pwedeng tanggalin, palitan, pag yun yung sa unahan. And ang tanong po sa atin ngayon, ano yung mga bagay na irreplaceable sa inyo, sa pamilya niyo po? Ano yung mga irreplaceable? Especially, may gawain, Sunday thing, prayer life, devotion life, family devotion, kung may family devotion man, ay I-hope meron po sana. And ano po yung bagay na ipapalit natin? O nasasabi natin, gets naman ako ni Lord. Kasi para sa pamilya ko to eh, ha? Si Lord na. Nahin po natin. And yung family devotion, sa rin ang papalit po natin doon. Distractions, problems, conflicts, struggles. Instead na pag-usapan ng Panginoon, pinag-usapan na po, problema. Hindi ko sinabing huwag niyong i-detail sa pamilya yun. Pero minsan, instead na ipanalangin niyo, or tignan ang pangako ng Panginoon, doon sa sitwasyon na meron po kayo sa pamilya, ang ginagawa din, yung problema na lang tinignan. Nakalimutan natin sa gunay ng Panginoon. Unahin po muna natin siya. At ganun din naman, pag may magandang nangyayari. Kasi minsan, given na yun, may problema, talaga napit ako kay Lord. Pero pag maganda naman, dito ka muna. Dito ka muna. Nakalimutan natin siya. Sa lahat ng pagkakataon po ng buhay natin, dapat si Lord ang inuuna. Hindi lamang po pag may pangangailangan lang din. O, given nga may pangangailangan, kasi lapit kay Lord, pag may problema kami sa tahanan, dumalapit niya lang kami sa Panginoon. Nagbubuo ang pamilya, nananalangin kami, nagdi-devotion kami. Good thing po yun. Maganda yun. Magandang ginagawa po yun sa family. Pero minsan, hanggang doon lang tayo pag may pangangailangan. Pero pag all goods na, maganda na po yung nangyayari, nakakalimutan na natin ang Panginoon. And we put Him aside. Saglit lang ha. Lord, dito muna kami. Magkano muna kami. Lord, gagawin. And I'm sure na hindi naman madamot ang Panginoon na hindi kayo pagbigyan ng katuwaan sa pamilya. Pero ang gusto lamang din ng Panginoon, unahin natin siya. Huwag natin siya ipangalawa. Sabi nga naman hindi yung sense of first or second eh. Hindi ganun siya eh. Dapat siya talaga eh. Siya muna eh. Di ba? And ito po, here's the thing. Pag ang isang bagay po na mahal nyo, either tao, bagay, anything na mahal nyo po, ano gagawin nyo? Paglalaanan nyo po ng panahon nyo. Hindi po question
Hindi question kung problemado kayo. Hindi question kung masaya ka. Hindi question kung may pangangailangan ka. Hindi question kung anong sitwasyon mo. Pero dahil mahal mo yun, unahin mo yun. Titignan mo yun. Kakamustahin mo yun. Kakausapin mo yun. Gusto mong kausap yun kasi bakit? And the same as sa Panginoon. Mahal lang po ba natin siya pag mayroong sitwasyon na sa pamilya? Hello? Hindi po dapat ganun. Sa lahat ng panahon. Sabi nga ng kanta, may kanta rin, sa lahat ng panahon, ikaw ang Diyos ko. Hindi lang pag may pangangailangan ako. Medyo mabigat yun eh. Kasi nagiging secondary talaga ang Panginoon pag smooth ang buhay. Kaya ito kaya di na magtataka. Pansinin niyo po, bakit daming problema sa bahay? Pag ang daming problema sa pamilya, ang dami sa sarili ko, ang dami ng pinagdalanan, umulan nata ng problema na salo namin lahat. Gusto ka ba ngayon ganun? Baka marahil din lang, inalam ng Panginoon yan para mas lalo mo sa mo. Kausap. Ito lang palang paraan para kausapin mo ako. Sige, papulan na lang ako ng problema. Sabi mo yun? Na ginawa pa ng Panginoon yun, paulanin pa ng problema, na sitwasyon ng pamilya mo, para mapansin ka lang. Napapansin ko po dati, yung tatay ko po, dami ko bumisuro sa tatay ko eh. Kaya takot na takot po sa tatay ko talaga. Pag nagano pa lang yun, yung shhh, yun pa lang. Kahit nandun po ako, kaya natawa po ako kay Kuya Doy, pag ginagawa ko nito sa Diyos. At ako si Dala, nagre-reminis mo sa akin. Pag shhh, yun pa lang yung tatay ko. Kahit nandun po ako, sa malayo, parang pamilya na pumili na ako sa tinig na. Kasi pag hindi ko po narinig yun, may kakibat na lang po yun. Kung ano yung mahawakan ng tatay ko. It's either one stambo, pinakamarami sinturon ko eh. So kung ano yung maabot niya, to the point, kahit sandok nga ako eh. Di ba? So dami kong history na gano'n. To the point, yung ano po yung pintuan ng rep. Di ba may hawakan po na? Nasira ko po kasi yun eh. So sirali ko po ako. So nasira ako gano'n, pinalo ko sa akin tatay ko. Kaya mo yung gusto kong sabihin, naging familiar ako sa kanya. Pagkala lang nga, shhh! Uwi! Tawag mo nito. Shhh! Matulog! Pinapatulog ko eh. Hindi naman natin effective, di ba? Di ko natawag yung matulog na joke. So, ibig sabihin mo, naging pamilyar po ako sa ganun. And, nung nawala po siya, yung nanay ko na lang po na iwan, mga ganun po nanay ko, shhh! Wala. Wala naging sa akin. Kaya thankful po ako sa Panginoon kasi may mga tumayong tatay po sa akin. Nung nawala po yung tatay ko. Di ba po patay yung tatay ko ha? Baka mag-ano yun, baka mag-comment sa si Papa eh, boy pa man. Boy pa po tatay ko, boy pa po. May nangyari lang po sa kanya, di ba? So, ibig sasabi natin, you become familiar sa tao o sa isang bagay na minamahal mo. At pag mahal mo siya, unahin mo siya. Hindi nga question naman eh, pagod ako, sakit ako, may pangangailangan, hindi na po sabihin yun. Hindi na. Yun po ang pakiramdam pag ang isang bagay po ay minamahal mo. And I guarantee ko, hindi ko natatanungin kayo, mahal niyo po ang Panginoon. Yung placing lang ng pagmamahal, hindi niyo may lagay. And kung tatanungin ko po kayo, ayaw niyo naman po lagi na paulan na tayo ng problema lagi. Pag mga dumadating ng problema, di ba? Ayaw naman. Pero minsan, iaalaw ng Panginoon para anak, dyan lang kita napapansin eh. O dyan mo lang ako napapansin. Masakit sa akin, pero gagawin ko. Di ba? Ganun po sa pamilya na meron po kayo.
Ma-exercise po natin po ito. Ito, sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 6. Pamilyar po kayo dyan. Ano sabi po dyan? In all your ways, acknowledge. The word acknowledge po doon, ganda na yung ibig sabihin po ng acknowledge po doon. Ang ibig sabihin po ng acknowledge doon, make Him the priority. Hindi lamang na, Oy Lord Oy Lord, nag-pray ako Hindi lang po gano'n. Pag sinabing acknowledge, Lord, may gagawin po ako ngayon, pero sige, unahin na. Kaya nga irreplaceable siya. Pag para sa Diyos, para sa Diyos. Wala na yun. May Bible study po, tawag ko lang last week or sabi ko sa kanila, sa akin po, may bagay na irreplaceable. Share ko lang po yung idea ito. Alam mo, pamilyar po kayo sa GC po natin. Sa church po kasi kayo tayo ng GC ginagawa. And isang araw po doon, nag-send po ako ng prayer request sa nanay ko po. And then, nagkaroon po ng accident sa nanay ko. And then, there's an idea, bakit naisip ko din, people around me, gusto mo siya umuwi? Uuwi ka ba? Gusto mo umuwi? Then isip ko, ano magagawa ko? Ano mo lang naisip? Pangalawa, may masagasaan bang pwedeng, may masagasaan ba akong gawain? Kasi po, personally, yun po yung hindi ko pwedeng ipalit. Oo, mahal ko po ang ama ko. Pero isang bagay po yun na hindi ko pwedeng iuna. Liban sa Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon, yung nag-iisip po kami, nag-isip po nila, Pastor, baka na-stroke. And I'm so thankful sa Panginoon kasi hindi stroke. Nasobrahan lang po ng kain. Pinagdadayat na po siya. So, yung sasabi ko, na isang bagay na, basta mabigat yun Mama mo yun. Pero, isang bagay po na pag bumangga sa Panginoon, si Lord mo ka na. Hindi po yung danbil ko sa Panginoon. Na Lord, ikaw muna. And yun din po dapat ang sa akin. Parang si ano yan si Abraham, ano siya binigay ni Abraham anak niya, di ba? Sisubok lang pala siya ng Panginoon. Pero the idea is, are you willing na ipagpalit yun para sa Panginoon? Hindi pa gusto ko ito Itong trabaho na meron ako. Itong pamilya namin, nag-aaral namin. Again, hindi po malamang ang Diyos. Alam na mo yung gusto niyo. Pero gusto niya po mo ako na makita gaano mo siya pwedeng unahin sa sitwasyon na meron ka. Dapat po maging idea natin. Okay po? So now, let's go doon sa nakita natin yung mga sintomas. Maaaring meron tayo, signs and symptoms. Ngayon tingnan po natin how to counter natawag consumerism o materialism. Ilang bagay lang po ito. Number 1, sabi po ng verse 19 and 21. Sabi that, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves, treasures in heaven. Prioritize true treasures. Alam mo po, ang mundo natin, may treasures naman po yan May mga yaman sa mundo. May mga yaman naman po, and ma-appreciate naman po natin yan Maganda yan. Pero here's the thing. Earthly treasures are passive. Ibig sabihin, lilipas din. Nawawala. Ikanta nga yan Nawawala. Bumabalik. Eto na naman. Diba? Pero the idea is, hindi permanent ang earthly treasure. So kung hindi pala siya permanent, at nawawala pala siya, bakit dito tayo nag-i-invest masyado? Again, hindi
Hindi po sinabi na huwag tayong magkaroon at maghangad ng ganun. Pero sinasabi po dito, huwag natin iukol doon na yun na lang yung buhay natin. Pag wala ako nito, ang lungkot ko. Diba? Sa mga anak, wawalan ka lang ng wifi, lungkot ka na. Mawalan ka lang ng data, lungkot ka na. O kaya, mawalan ka ng trabaho, maaari, lungkot ka na. O wala ka lang may sasayin, lungkot na. O maaari, wala pang bayad ng ano, lungkot na. Yun ba yun? Ito maganda. Eternal treasures are permanent. Ay maganda sinabi po sa atin. 1 Timothy chapter 6. Kung may Bible po kayo, puntahan nyo na ako dyan. 1 Timothy chapter 6 verse 17 hanggang 19. Ay binanggit po dyan yung permanent treasure, which is faith, good deeds, obedience. Yun yung mga heavenly investments daw. At dapat sa pamilya, maging habit na ginagawa po natin yun. Ano po yun? Yung pananampalataya. Patibay ng pananampalataya sa tahanan. Kaya kung pag may nakikita po ako na hindi lang nag-gather na family, yung family na nag-gather into devotion. They pray together, they study the word, magbasa ng salita ng Panginoon, nakakatawa tingnan po. Ay sabi ko magandang tingnan na yung isang pamilyang nag-serve, gumagawa ng mabuting bagay. Okay po? So, mga anak, gawin po yung, o mga magulang, mga bahagi ng pamilya, gawin po natin yun na maging habit. Kasi, yung treasure na pwede nating maipon ay hindi para dito. Makapaklangit. May papakita ko akong picture sa inyo. Sana mabasa natin yung kwento ay paano nga po. Yan. Kwento pa kaya nga ng konti. Yung words. Yan. Actually, it's a death note ba tawag doon? Bago siya mamatay. Ang tao po yan ay si Alexander the Great. And bago po siya mamatay, ay sinabi niya po, ito, isa sa mga sinabi niya, na siya mga kaibigan eh. Sabi niya, about my third wish of having my hands dangling out of the coffin. Sabi niya, ilabas daw yung kamay niya sa kanyang kabao pag siya buhay ng patay na. Kasi bakit? I wish my people to know that I came empty-handed into this world, and empty-handed I go out of this world. With these words, the king closed his eyes, so he let death conquer him, and breathed his last. In short, sinabi ni Alexander the Great po, historically, napakadakilang, ano po yan, mananakop, ang dami na sa po yan eh. Pero, sabi niya, wala akong maiuwi at maiuwi sa aking pagkamatay. Meron po tayong version sa Bible, alam niyo po ba? Si Job. Ang sabi ni Job, naked I came, naked I will go up or back sa Panginoon. In short, sinasabi nila, wala akong madadala pag ako'y namatay. So basically, sinasabi nila, yung mga bagay na ini-invest natin dito ay hindi natin may uhuli. Kaya sabi nga ano eh, nanakawin lang yan, mabubulok lang yan, sa Matthew. Kaya, yung mga panglangit. And, the good thing, and I commend tayo na nandito kasi, ano po kayo ng treasures in heaven, kasama po namin kayo ng pulis pa yun. You spend your time 2 hours, 3 hours, or 1.5, 2.5 hours na nandito tayo. We spend that time para sa Panginoon. But basically, pwedeng iba, pwedeng maglaba, pwedeng mag-shopping. Diba? Nakakalungkot nga, diba? Pag maraming sale, yung linggo pa eh, no? Nagsesale yung mga malls. Pag linggo pa. Pero isang sasabi lang, nandito kayo. And dapat mai-channel nyo din po yan kanino? Sa pamilya, meron kayo. Fathers,
na nandito po. I-push niyo po yung pamilya niyo. Mothers na nandito. At kung ikaw anak, di ba? Maging mabuti kang example sa tahanan mo. Na makita nila yung Kristong meron sa iyo. Okay? So, yun yun. Pangalawa, protect the family focus. Sabi mo ng Matthew chapter 6, verse 20. Sabi, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Sabi nila, the eye is the windows daw to the soul. Hindi makakapagsinungaling ang mga mata. Diba? So, and malaking kinalaman po yan. A clear vision keeps the home bright. What the family focuses on determines its direction. Kung saan nakapokus ang pamilya, or kung ano yung gusto lakadan ng pamilya, yun yung ina-action at gagawin nila. Kung ang focus ng pamilya ninyo ay magpakaihaman, ang kining ng lahat, magkaroon ng mga magandang bagay lahat, doon lang ang focus, doon kayo papunta. Okay? Kasi sabi na, kailangan yung focus natin is nakatingin, clear, hindi lamang sa mga material things na meron po tayo. Okay po? And a clouded vision darkens the heart. Pag yung ating paningin, yung ating focus ay madilim, naapektuhan din po ang puso natin. Kaya sa pamilya po, ang daming maling nagagawang desisyon. I'm speaking of the parents. Diba? Nagkakaroon ng maling pagpapasya kasi mali ang direksyon na pinatahak. Nasangkunin niyo po ba marahil sa Panginoon yung mga desisyon na ginagawa niyo? O bugso lang ng damdamin? Diba? So, you need to protect the family focus. May papakita ko ang picture sa inyo. Yan. Kuya Tol, yan. Thank you. Ano mo nakikita niyo po dyan? Kung hindi po ako, hindi, okay yan. Alam mo nakikita niyo po dyan? Box, tama, box siya. Tama ba ako ng pagtingin? Magkaibang kulay po sila. Tama. Magkaibang kulay po. Magkaibang kulay. Sagot po ba yun? Opo, magkaibang kulay. Okay. Sabihin ko po sa inyo, parehong pong kulay yan. Kasi colorblind ka. Parehong kulay po yan. Try nyo pong picturean. At pag na-picturean nyo po, ilagay nyo yung daliri nyo dito sa pagitan. Tingnan nyo po, makikita nyo po kung ano yung picturean po. Try nyo po, sige po. Picturean nyo, tapos tingnan nyo. Ay, magic! Tingnan nyo po, ano bang itsura? Pareho na po ba? O ginanilig ka? Ganun pa rin. Hindi! Picturean nyo. Magiging kulay green, magiging kulay black yan. Parehong kulay. Minsan, we see things na, magkaiba to. We see things na, ang pangit nito. Pero if we look closer and closer, nakita natin yung kaiwagan na pwede na makipagkita. And the same thing sa pamilya na meron po kayo. Ano yung pagtingin na tinitignan nyo na po yan? Diba? Nakakalito na ba? Clouded na ba yung vision nyo? Iba-iba na yung nakikita natin? Dahil papasok yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Pick the right master. Sabi po ng verse 24, no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. The family must choose its allegiance. Kanino ba ako magiging tapat? Again, sabi ng Bible, hindi natin pwede sabihin dalawa silang master.
Hindi po! Kailangan mamili po tayo. Try to imagine, think for a moment. Sa isang araw ng nilikha ng Diyos, sino ang master po doon? Try to imagine lang po sa sandali ko Sino kaya ang master sa isang araw ng buhay ko? Eh, ipasok natin yung pamilya. Sa isang araw ng buhay ng pamilya namin, sino kaya ang master? Sino kaya nasusunod? Sino kaya yung napaprioritize? Kasi, pag yung bagay na nakita natin doon, at kung sino yung minamaster natin, kung ano yung gusto ng master natin, yun yung susundin, gagawin natin. Parang sinabi nga nila, garbage in, garbage out. Di ba? Eh sa may version sa Bible nun, ikaw na nakaliman ng mabuting bunga, hindi ka magbubunga ng bulok. Di ba? Kailangan mong magbunga ng mabuti. And the same as, kung ang sinusunod natin, na sinasabi natin, ang master ko, pastor, ay ang Panginoon. Okay, given. So dapat, yung ating desisyon ay nakabase sa gusto ng master natin. Walang ano po yun walang ano, ikaw ang masusunod sa master. Sa akin kasi hindi natin maano yung idea ng master and servant Kasi medyo democratic tayo Ano yung ibig democratic? Makaramdam lang ng ayaw. Baka. Di ba ganun tayo Kasi we live in a society, in the country na kung ano yung nasa puso mo, ilalabas mo agad, ibubulalas mo. Pero yung idea kasi ng mastership sa servant, si servant hindi pwedeng mag-demand kay master. Master, ito gusto ko Hindi. Si servant mag-o-obey kay master. At sinabi po dyan, dalawa ang pagpipilian. Si God at money. Tingnan mo yung ibig sabihin ng money. Sa original na ginamit po, kung iba po yung version niya, mas maganda ginamit po mammon. Hindi po yun yung binibili sa bakery. Mammon po yun. Iba po yung mammon dyan. Mammon po is considered as a God. Malit na G. God po siya. God of what? Possessions. So, ibig sabihin, yung Diyos ng mga Diyos at isang Diyos ng pag-aari, pinaglalaban at mamimili kasi iba yung gusto sabihin dyan. Ngayon, tingnan natin, sino pipiliin ninyo? Ano yung pipiliin nyo? Di ba? And, nakakalungkot po, kung sinasabi natin na Lord, pipiliin kita, pero we demand sa master natin, ay, hindi po pwede ko. Hindi. Kasi dapat i-obey mo ang gusto ng master. At gusto ng master, yung pamilya natin, sama na naglilingkod. Sama tayo naglilingkod sa akin. Basically, gusto ng pamilya. Kaya ang ganda sinabi ni Joshua sa buwag Joshua, ano yan? As for me and my house, we will serve. Hindi sinabi ni Joshua na, ako lang. Hindi sinabi ni Joshua na, ang mga kapatid ko lang, my house. And isang bagay po na pinagpapasalamat ko personally sa Panginoon. Kasi lumaki po ako sa environment mananampalataya. Sa side ng mother ko. Kaya isang bagay po na pinagpapasalamat ko lulusa sa Panginoon. Na yun yung nakagisnan kong atmosphere. Kaya hindi naging mahirap sa akin. Ito may mga sangat-sangat pero isang bagay na mas madaling nakapasok, nakapenetrate ang salvation. Kasi lumaki sa environment. Eh sa atin po, sa pamilyang meron po tayo, dapat maging klaro po yun. At hindi po kailangan maging selective tayo. Anong tawag po selective? Maging balimbing. Dapat maging clear po, isa lang. Siya lang. Okay po? Siya lang yung dapat inaano natin. And, isang bagay po na ano po dyan
Try to imagine. Meron pong passage sa Bible na sinabi, yung Diyos na sinasamba natin is a jealous God. Na-encounter niyo po sa Bible. God is a jealous God. Pagtingin niyo po parang, basta negative yun ah. Parang pangit, sinuso ang Panginoon. Ito po isang magandang bagay na. Being jealous pala is something saying na, kasi akin ka na, ayokong tumitingin ka pa sa iba. Basically, sinasabi ng Diyos, kasi akin ka na eh. Akin na kayo dapat eh. Huwag mo ng ibang master, ako dapat ang i-master mo. Ako ang dapat ginodiyos mo. Kaya sabi niya, ako'y nagsiselos. Nasaktan ako. Kasi akin ka na eh. Yun yung basically sinasabi ng Diyos. Kaya siya'y selosong Diyos. Kasi, atin na, pag-aari na tayo ng Panginoon. Basta wala lang tinubos niya tayo sa pamamagitan na kanyang dugo, pag-aari niya na tayo. And, basically, hindi na dapat yung choose your master. Dapat automatic siya na eh. Pero inulit ni Manny na, siya pa rin. Binigyan mo pa rin ng no? Mamimili ka pa ba? Dapat wag. Okay. Then, simple pang-apat. Place trust in God's provision. Sabi mo dyan, do not worry about your life. Your Heavenly Father knows that you need them. Sa tahanan po na meron po tayo, it's either sa tatay, sa nanay, sa mga anak, sa loob ng tahanan, may kanya-kanya po kayong inaalala. Maaaring nasasabi nyo sa loob ng tahanan, maaaring pinag-uusapan sa tahanan, maaaring sinasarili mo lang, pero ang idea is meron tayong iniisip. And it keeps us to the point na nagkakaroon tayo ng pag-aalala. Tama? Lalo po sa mga magulang na nandito, paano kaya yung bukas namin? Paano kaya kakainin namin? Yung tinitingnan ko, Pastor eh. Paano? Diba? May mga ganun tayong tanong. Pero tingnan niyo po yung verses dyan. Ilang beses po inulit yung salitang, do not be anxious. Don't be anxious. Ito po sa mga magulang na nandito, you will agree with me. Kasi naranasan ko po ito eh. Sabi ng mga anak ngayon, si mama naman pa ulit-ulit. O kaya si papa pa ulit-ulit na lang. Di ba? Pero isang bagay pala yun na binibigyan ng emphasis, ng diin. Kasi during the Bible times po, wala pang high-tech, pang sabilo, wala pang ganon. Kasi ngayon, lalagyan na natin yung sabilo na ganon. Yung mga writers po during that time, ang ginagawa nila to get emphasize sa isang word na gustong ipaalala sa mga makikinig, inuulit-ulit po. Eh kung papansinin niyo po yung salitang do not be anxious dyan, mga 3 o 4 na beses inulit-ulit. Nasabi, huwag kang mag-alala, huwag mong alalahan kung ano kakainin mo. Totoo po, sinabi na nga, yung mga ibon nga eh. Tapos tayo sa pamilya, paano yung paano kuryente? Ano yung mga ganito? Diba? Daming iniisip. Sabi ng Panginoon, wag. May maganda sagot din sa Philippians. Instead, sabi, pray for everything. Ipanalangin mo daw. Ipanalangin natin yung bagay na pinagdadaanan natin sa pamilya natin. And when it was last time na ginather niyo po yung pamilya niyo at sinabi niyo, mga anak, o kaya papa, mama, pwede po bang mag-gather tayo? Yung problema natin pinagdadaanan sa pamilya ngayon, i-gather po natin, manalangin tayo pagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, instead, sa halip, ano gawin daw po? Manalangin. At take note, ang pagpapanalangin po doon sabi, hindi ka naghingi. Kasi tayo agad pag mananalangin, guilty tayo. Minsan, nakakaya sa prayer na vending machine. Suksok ako eh, kailangan lumabas. Lord, pray, wala pa nangyayari. Hindi. Sabi doon,
Instead, na manalangin ka daw ng ano, may papasalamat. Wow! Lord, maganda na nga yung sitwasyon ko. Maganda na nga yung sitwasyon namin sa pamilya. Ganito na nga yung pinagdaraanan ko. Papasalamat pa ako. Eh, sabi. Be thankful, then present your request. Then sinunod na po sa verse 7. And the peace of God will be upon you. Sabi ko, naginausap po ako eh. Sabi nila, ano si pastor, sabi nila, ang tao daw ay hindi naman talaga naghahanap ng kasagutan. O gusto natin may sagutin yung tanong natin, yung mga kailangan natin, abang gusto natin. Pero basically, ang hinahanap natin ay yung mapaglalabasan. May mapaglalabasan at yung gumugulo-gulo-gulo-gulo na sa isipan natin ay mailabas natin. Sabi ng Panginoon, and the peace of God. Sasayo ang kapayapaan ng Diyos. So, ano kailangan ng step of glory? Manalangin. Gather your family. Ipanalangin niyo po yan. Bago mo na i-focus yung problema, ipanalangin natin yan. Kasi yun ang tamang dapat gawin. Panalangin ng una, may pagpapasalamat. Lord, maraming salamat kahit sa ganitong sitwasyon, pinagdago mo po kami, pinag-ipon mo po kami pamilya para sa isang mitiin sa panalangin ito. Then present your request sa Panginoon. At isang bagay yun na pinapakita natin na, Lord, yung aking tiwala ay ibibigay sa iyo. And here's the thing din mo na nakakatawa ko sa mga bata. Kaya gusto ng Panginoon ng mga bata po eh. And ito maging ugali natin, mga adult. Ano po yun? Kasi ang mga bata po, when you give them something na pinangako mo, they will hold on to it. Hindi nila tatanungin kung paano mo yung provide. Hindi nila tatanungin kung paano mo maibibigay sa kanila. Ang iniisip lang nila, nangako ka. May pamangkin po ako. Mas malaki na sa akin ngayon. Sabi ko, pagpunta ko ng December yan, may pasalubong ko kay Tito. Pero akala ko nakalimutan na pag-uwi ko doon. Yan, kuya, nasa na yun sa akin? And basically, kayo din, pag nangako kayo sa mga pamangkin nyo, sa mga mas bata sa inyo, mga bata, maliliit. Uy, malapit na yung December, malapit na yung birthday ko. Hindi nila tatanungin po sa inyo kung paano mo ibibigay yun. Tinatanong nila, malapit na. Ganun po dapat tayo pag magtitiwala sa Panginoon. Panginoon, titiwala po ako. Ito sitwasyon namin sa pamilya. Titiwala po ako. Ito yung pinagdaraanan namin ngayon. Ito yung meron kami ngayon. Ito yung problema ko sa anak ko. Ito yung problema ko sa asawa ko. Ito yung problema na meron po kami. Nagpapagtiwala. Ikaw ang gagawa. And I will hold on to it. Kasi ikaw na nga ako. And mga kapatid ko sa Panginoon, alam ko po, may pinangako ang Panginoon sa inyo, sa pamilya niyo. At may mga pinapanalangin kayo. Panghawakan niyo po yun. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong susuko. May konting problema, pangalawang problema, pangatlong problema lang. Ayoko ng Panginoon, sumula ako. And pag sumuko tayo, ano gagawin natin? Babalik tayo sa dati natin ginagawa. Di ba? So, hindi po ganun. So, parents, teach your children na huwag mag-panic. Mag-cause, pray. Ano lang? Okay. Kasi ang Panginoon po ay tapat. Hindi siya nagkukuha. Panghawakan niyo po yun. Hindi po ko nagsabi. Ang Diyos po nagsabi. Salita niyo po. That He is faithful to do immeasurable things sa atin. Panghuli po, at last. Verse 33, sabi niya, pursue God's kingdom. Sabi po dyan, but seek first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things will be given to you. Dalawang bagay po dyan. Make God's kingdom the family priority. Si Lord dapat ang nagro-rule in every decision that we make in our family, in every schedule na meron po kayo, in every goal na meron po kayo, in everything na meron po sa pamilya nyo, si Lord dapat po ang alin, priority. Lord, ano ba sa tingin mo to? Ganun po dapat. Lord, ano ba sa tingin mo? Schedule ko? Teka lang, si Lord muna. Dapat ganun. Kasi yun pong isang kingdom mentality, kasi sabi na nila, Lord, ikaw muna. Hahanapin ko. Yun po yun. A kingdom focus on ano po? Joy in serving the Lord, in spending time with the Lord. Yun po yun. At wag nawa po. Wag nawa. Na tayo mismo yung magandang dahilan para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Mga magulang po na nandito. Huwag po nawa na kayo po ang maging dahilan para hindi makapaglingkod yung mga anak nyo sa Panginoon. Huwag po. Ano sabihin nyo, ay, hindi kagawin kami na family. Huwag po, wag. Huwag po nawa. Kailangan siya muna. Kaya natuwa po ako sa inyo pagkasama niyo po mga pamilya na nandito po kayo. Mas kahit, one way or another, inumin niyo ang Panginoon, kasama niyo ang mga anak niyo. Kasama niyo ang pamilya niyo. Kasama niyo na nandito. Kapatid niyo na nandito. Pero huwag pong dumating sa punto na gano'n. Na tayo gustong pipigil para makapaglingkod po sila. Nanganak kayo din naman. Kala niyo magpakita din tayo ng magandang patotoo sa loob ng tahanan. Na huwag maging dahilan ang gawain sa church para hindi ka makagawa sa tahanan. Huwag pong maging dahilan yan. And lagi ko po sinasabi sa mga young people po natin dito. And I will always say this sa kanila. Bago kayo pumunta dito, bago kayo magwalis dito, bago kayo kung ano man pwede kayo magturo ng bata dyan, may nagawa muna kayo sa bahay mo. At huwag magiging dahilan na kasi nandiyan ka na lagi anak. Wala ka na may tutulong dito. Huwag naman. Kasi children, kids, young people, your first ministry then is your family. Diba? Masaya pagkasama mo yung mga nanay mo dito. Pero isang bagay din na pumipigil, kasi baka wala ka ng time din sa kanila. Nandito ka na. You're doing ministry. Okay yun. Wala kang malinis doon. Pero spend time din sa family mo. Unahin mo din sila. Gumawa ka din sa kanila. Paglingkuran mo din sila. Maghugas mo nila. Maglaba. Ito tuwa po sa mga people dito. Pag-upunta po sila, may mga pagkakataon po na napadala picture yan. So naglinis na po ko ng bahay. Nagtubig po, di ba? Sige, pwede na pumunta dito. Sa bagay po yun, kasi, young people, isang bagay po yun, natitignan ng mga magulang po natin na ikaw, yung Diyos na meron ka, hindi nag-ano na yung paglilingkod sa kanila, ibig sabihin, hindi naglalaban. Bagkos, makakapag-serve ka pa rin sa kanila. Okay po? So we need to pursue yun. Pangalawa, contentment comes when Christ is our priority. Doon na po pala pasok yun. Ang kakontentuhan lamang po ay alin po, ang gagaling sa Panginoon pag siya po ang naging priority natin. Kaya tayo hangad ng mga bagay-bagay na meron sa kapaligiran natin. Pag meron yung mundo na pwedeng i-offer, kasi hindi tayo nakakontento sa Panginoon. Dapat siya muna. Makontento tayo sa Kanya. Okay? Unahin natin siya. Unahin natin yung makakapagpangibig sa Panginoon. Okay po? And
Yun po yung dapat natin gawin. And before I end po, ito, nung sinabi po ni Pastor na nag-usap-usap po kami na I go next Sunday, may ginawa po akong parang pag-aaral mo ba? Experiment, yun, experiment. Yan. Kuya Joseph, diba? Kasi ano lang, may pagod na ako ng halaman na sa tabi ko. Yan. Sige po, pagod po dito. Thank you. Thank you, yan. Ito po, ano ba napapansin niyo po? Ano yung pastor? Munggo yan, munggo. Tinanin po namin to, Tuesday o Monday. Bilis na pala tumubo. Nakakatawa yun, bilis tumubo. And try to imagine po that this is your family. Can you imagine, may palat, di ba? May nakayuko na. So try to imagine family niyo po to. And, ang ganda ng tignan, nagbubunga na siya, pwede siya magbunga. Pero isang problema po na ito. Ito po kanina. Ang babaw po. Ang dali ko pong nabunot. Ang dali ko pong nahatak. Ang dali ko na ganun. Yung family na binubuo nyo, maaaring 5 years, 20 years. Pero yung lalim po niyan, pag napakababaw, konting pitik lang ng away, sira po. Konting ano lang po, yung magandang tanim kanina, yung magandang family na binubuo nyo, konting ano lang, kaya mahalaga po na maging malalim. At isa sa pinakamagandang malalim po tayo, ayan po, huwag tayong maging focus sa pagiging material. Kasi pag doon tayo nag-focus, ang babaw po natin. Pag yun na lang yung inisip natin, kailangan ko to. Again, hindi po ayaw ng Diyos yun sa inyo. Hindi po ayaw ng Diyos yun sa atin. Gusto ng Diyos na best. Pero ayaw niya na ipapalit natin yun sa Kanya. At pag pinalit natin yun sa Kanya, ang babaw. Kaya pag may problema, ang pamilya, sira. Pag may nagkaroon ng konting kibot lang ng problema, ang pamilya, watak-watak na. Sila mismo nag-aaway, pamilya. Kasi bakit? Diba? Pero pag malalim ka, kahit gano'ng hatakin yan, kahit gano'ng bagyo, pero kayo nagpakalalim sa Panginoon. Kahit ang bagyo, ang problema yan, papanalangin lang sa Panginoon. And yun yung dapat natin ginagawa sa pamilya. We should invest on things na para sa Diyos. Kasi it's permanent. It will last. Kaya yun po. And again, pwede paano mo malaman? Dahil sa ba? Yung last. Ayan, materialism and consumerism promise temporal satisfaction. But families that choose contentment in Christ, find what the book? Lasting joy and peace. Sino ba yung gusto niyo yung ganyan sa pamilya niyo? Lasting joy and peace. Hindi yung temporary lang. Temporary lang, nag-gather lang kayo. Pero mamaya, away na ako. Pero sa pinakamaganda po, mahanap natin kakontentuhan sa Panginoon. That's all about what we need. Magkaroon ka ng kakontentuhan sa iyo, Lord. Kasi yun yung magpapalalim, isa sa magpapalalim sa amin. Sa pamilyang meron kami. Again, mahal niyo po pamilya niyo?
Iniibig niyo po ang family niyo? Mahalaga po sa inyo ang family niyo? Magpakalalim po tayo sa Panginoon. Kasi that's one way lang na nakikita natin na magiging malalim, pag-commit natin yung joy, yung peace sa loob ng tayo. Tumayo po tayo lahat.